Okay, good evening, good morning, and good afternoon sa inyong lahat. And welcome sa ating mutual fund investing. So before tayo mag-start, magpapakilala po muna ako. Ako po pala si Hob Angelo Roliano, 28 years old, Senior Marketing Director po dito sa International Marketing Group, and licensed by Life Insurance Underwriter sa Insurance Institute of Asia and Pacific, and your very own Certified Associate Financial Planner ng Registered Financial Planner of the Philippines, and saver and investor for 4 years already. So ito po yung ating QR code, so pwede po ninyo siyang marinig. Alright, so welcome sa ating orientation for stock market and mutual fund investing. So this na tinuturo natin is part of our campaign na mag-share ng financial education sa lahat ng families, and our goal is makapagturo ng 30 million Filipino families by 2030. And as of today, makikita po natin na halfway na po tayo sa ating advocacy dito sa IMG. So, why we teach financial education? So, most of us now curious, bakit nga ba natin importante na ituro ang financial education? So, unang-una sa lahat, the rule of money is changing. So, especially ngayon, makikita natin na mababa na ang interest rate ng mga bangko. And okay lang noon kasi nga napakataas pa ng deposit rate, pero ngayon is mababa na. Pangalawa, ito yung pinaka-problema natin mga Pilipino, yung kakulangan sa kaalamang pinansyal. Kasi average of 53% lang ng mga Pilipino ang merong financial quotient. So ibig sabihin ng financial quotient is yung behavior natin sa pananaw natin sa pera. So even ang mga government talagang ini-implement nila yung pagtuturo ng financial education kasi napaka-importante na kahit sino marunong dapat ng pagkakaroon ng tamang kaalaman pagdating sa investment and ang pag-save. Pangatlo, people live longer today. So as much as possible, no, kasi aware tayo na nangyayari na to sa ating bansa na maraming mga Pilipino ang tumatandang matagal. And dahil sa tumatanda sila ng matagal, ito yung mga kinakaharap nilang crisis, yung retirement and healthcare crisis, wherein limited lang yung alam natin. Kasi nga, ang alam lang natin is nasa PhilHealth, SSS, GSIS, at even sa pag-ibig. So that's why, importante din na kaya pala pa natin na i-maximize yung perang pinagpaguran natin. And also, high cost of living. So malalaman natin because of mahal na yung bilihin sa merkado, yan yung isang bagay na talagang importante na kailangan nating malaman kasi nga nahihirapan tayong mag-save dahil sa inflation na kinakaharap natin ngayon. Yung pagtaas at pagbaba ng merkado natin. Wherein to the point na kapag hindi na natin afford yung mga binibili natin, nalulubog tayo sa utang. So, sabi nga ni Robert Kiyosaki, money without financial intelligence is money sundan, which is totoo naman talaga na kahit gaano kalaki ng income natin, pero hirap tayong magtipon, hindi rin natin ma-achieve yung ating financial goals. So, welcome, no? So, welcome sa ating basic of stock market and mutual fund investing. So, before we start, no, malaman muna natin, intindihin natin muna, paano nga ba talaga magtrabaho ang pera? So, may dalawang klase ng income. Una, active income, yan yung nakukuha natin directly sa labor natin. Mapatrabaho man yan, mapa sa mga doktor, sa mga pasyente nila, sa mga kliyente nila, especially sa mga lawyers. And especially sa mga contract natin, especially sa ating mga OFWs and seafarers. And syempre sa mga ahente, yung commission. So how about naman po yung passive income? Yung passive income na yan is yan yung nakukuha nating income kahit hindi na tayo nagtatrabaho. Kasi nga, yung income is nagtatrabaho continuously. So, di ba, mapapansin po natin, you stop working, but your income continues. So, makikita natin yan or ma-encounter natin yan sa mga interest income natin sa mga investments natin.
Sa mutual funds man yan, stocks, bonds, long-term healthcare. And yung royalty income natin sa mga negosyo, and syempre dun sa mga paupahan natin, yung mga rentals income. So, dyan natin nakukuha yung passive income natin. So, sinasabi dito na do not work hard for the money. Let your money work hard for you. So, papakita ko sa inyo, ano ba yung napakagandang estilo or style or technique para malaman natin kung paano mapapatrabaho yung pera natin. So, ito po yun. Rule of 72, the power of compounding interest. Ito pala natin malalaman kung paano or ilang taon tutubo yung pera natin. By dividing the number 72 sa interest rate ng savings natin or investment, dyan natin malalaman yung estimated number ng mga taon na yung pera natin is dodoble. Say for example, nag-open tayo sa bangko for 10,000 pesos. And yung bangko, nag-offer sila ng 1%. So malaki-laki na yan ha. Pero, di ba, mapapansin po natin na yung 1%, gamitin natin yun sa formula natin na rule of 72. 72 divided by 1 is equal to 72 years bago dumoble yung pera natin. So imagine, it will take 72 years bago dumoble yung pera natin. So ang tagal, di ba? Pero alam natin na yung mga sikreto ng mga mayayaman, ito yung ginagawa nila. Itong dinidefine nila yung kanilang investment dito sa mga investment vehicle na mas magpapabor sa kanila. So ano po yun? So let's say for example, sa bangko, time deposit. So usually ang tubo ng time deposit is 4%, no? So pagpalagay natin, 72 divided by 4 is equals to 18 years. Na dumodoble yung pera natin. So every 18 years, dumodoble yung pera natin. So imagine, at your age 29, naglagay yan ng 100,000, hayaan mo lang siya dumoble every 18 years. Pagdating ng 65 years old mo, 400,000 na siya. Okay na? Parang hindi sapat, no? Kasi 65 na tayo, mas malaki ang pangailangan natin. So, hindi naman papayag yung bangko na hindi nila yan gamitin yung pera natin. So, nilalagay nila yan sa mga investment vehicle na tumutubo ng 8% average. So, saan naman po yan, sir? Sa mga ano po yan? Sa mga government bonds, mga securities, and even sa mga pautangan. Typically, tumutubo po siya ng 8% in favor for them. Hindi naman natin alam yan eh. 'Di ba? So, ibig sabihin po niyan, 72 divided by 8 is equals to 9 years. Tumudoble yung pera mo. So, compare sa sa 4% na 18 years tumutubo yung pera mo sa 8% sa every 9 years ng pagtubo ng pera mo. Pagdating ng 65 years old mo, 1.6 million na siya. Okay lang? Parang hindi pa din, no? Pero alam po ba ninyo na ang bangko at ang mga gobyerno, hindi yan or yung mga private banks, hindi po yan papayag na hindi nila galawin yung pera mo. Wherein, nilalagay nila yan sa mga investment vehicle na nagtutubo ng average of 12% which is sa mutual fund. So, ibig sabihin ng mutual fund, papakita ko sa inyo later on kung ano po yung, paano siya mag-work yung mutual fund. So, mas malaki po ang interest niyan. So, let's say for example, naglagay ka ng 12%, no? Sa ibig sabihin niyan, every 6 years tumutubo yung pera mo kasi nga 72 divided by 12. So every 6 years, no? So imagine, pagdating ng 65 years old mo, 6.4 million na siya. Unfortunately, ang alam lang kasi natin is sa bangko at sa mga gobyerno. Pero yung tinubo ng pera natin is mas malaki pa doon sa nilagay natin o inaasahan natin makukuha pagdating ng pagtanda natin. So, di ba? Napakasimpleng technique lang pero halos limited lang yung alam natin pagdating dito. So, how do we make 6 million? Paano nga ba? Ano bang sikreto? So, dalawang bagay lang yan. Pagtrabahuhin mo. Pagtrabahuhan mo pala. So, kailangan mo ng 6 million eh. So, trabahuhin mo. Or, pwede mong yung pera patrabahuhin mo. So imagine kung ikaw yung magtatrabaho para sa 6 million, hindi ka kakain ng ng sahod mo, hindi ka kakain.
So it will take you 30 years para mabuo mo yung 6 million mo. Kasi nga, 200,000 per year. O, di ba? Parang sahod mo na lang yun, di ba? So nakakalungkot na pagtatrabahuhan mo yung pera. Pero paano magtrabaho yung pera? Yung pera naman yung magtrabaho para sa atin. So imagine, nag-compounding interest lang siya. Na maglalagay ka lang 1,000 per month, pagdating ng 36 years, 6.4 million na siya. So napakagandang advantage kapag alam mo kung paano siya ilalagay, especially kung nagpaplano ka for a long-term investment. So, build long-term. Kasi nga, usually kasi, ang nangyayari kasi sa atin is, ang alam lang natin, di ba, is bangko. So, ang tawag sa atin, depositor. Na nilalagay nila yung pera natin, syempre, dito sa mga government securities, commercial papers, stockings and equities, pautangan, and real estate na tumutubo ng average of 12%. Pero dahil depositor lang tayo, ang liit lang ng balik sa atin. Pero paano naman pag mutual fund? So mutual fund is, ang tawag sa'yo dyan is shareholder ka. So kabakas ka. Hindi tawag na kabakas. Diba? So same din yung ginagawa nila. Nilalagay nila yun dito sa mga investment vehicle na tumutubo din ng 12%. Pero dahil shareholder ka, kung ano ang nakukuha nilang interest, yun din po yung nakukuha po ninyo. And tax-free po. Kasi nga, nasa batas po yan. Kasi pinapahiram natin yung pera natin. So imagine that advantage kapag nag invest ka sa mutual fund. So how much can you save to achieve your goals? So itong illustration na to, no, for illustrative purposes only lang to. So kumbaga parang guide lang na kung gagawin po natin yung pag-save, it will take you further. So imagine kung maglalagay ka ng 1,000 sa average rate ng 12%, 5 years, 10 years, 20 years, or 30 years, or even 35 years from now, ang laki na yung pera mo. So, paano naman yan, sir? Di ba? Paano kung, ang dami nating mga paano. Pero syempre, ang dinidevelop kasi natin dito is yung habit of saving. So that's why, importante na kapag IMG member ka, no, kapag nandito ka sa community, i-guide ka namin dito. So remember, the higher the yield, the higher the risk. So know your risk tolerance. So yan nga, tinatawag nating financial check-up. So bilang financial planner, so i-guide ka namin dito kung paano mo ma-assess yung inyong finances. So the best way to reduce your risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual fund. Kasi kapag nag-invest ka sa stock market, kailangan mo ng malaking kapital. Kaya mo ba na magkaroon ng kaya mo bang mga kapital ng malaki? Kapag hindi mo kaya, mas maganda. At lalo na kung baguhan ka pa lang, huwag kang masyadong maging aggressive. Especially kung talagang dinidiscover mo pa lang yung kalakaran ng investment. I personally, sa 4 years ko naging member dito sa IMJ, doon ko lang talaga napagtanto na hindi ko dapat pilitin yung sarili ko sa direct investment. Especially sa nature ng ginagawa ko. So, hindi naman most of the time nasa bahay lang ako. So, wala akong oras para tutukan yung stock market. So, that's why ang pera ko, ang pinagpaguran kong pera, ini-invest ko na lang sa mutual fund. So, there are types of mutual fund. So, unang-una sa lahat, yan yung bond fund. Is para yan sa mga conservative. That is for capital preservation, 4% to 6% per annum lang yan. It's a low-risk type of mutual fund that invests mostly in fixed income instruments such as government, securities, and corporate bonds. So, recommended length of stay lang yan is mga 1 to 2 years. Makikita mo na yung growth niya. How about naman sa moderate? So, moderate type of mutual fund for capital growth po yan. 12% to 15% per annum. So, combination na yan ng government securities, blue chip companies, and yung cash. So, recommended length of stay niyan, medium term, 3 to 5 years lang. So, for stock fund, ito na po yung aggressive type. Itong aggressive type na to is for capital appreciation for 15% to 18% per annum. So, dyan na lahat, makikita mo dito na combination na yan ng lahat ng mga investment vehicle, and ini-invest yung stock fund na yan mostly sa mga shares or stocks of corporation, which is ito po yung
pinag-i-investan ko din personally. So that's why the recommended length of stay is long-term, mga 5 years or more. Alright? So, ipakita ko sa inyo yung mga senaryo na nangyayari dito and ano ba yung advantages kapag alam mo din ito. So, scenario number 1, yung presyo ng stocks natin is tumataas. Pangalawa is yung bumagsak siya pero naka-recover din agad. And yung pangatlo, yan yung bumagsak talaga yung ating share of stocks, yung price ng shares natin, pero slowly yung growth niya. So, titingnan natin dito kung ano ba yung saan ba napakagandang i-invest yung pera natin and ano ba yung kayang gawin ng pera natin. So imagine, kung sa scenario number 1, naglagay ka ng 1,000 pesos every month for 6 months, no? For 6 months for the sake of example. So, first month naglagay ka ng 1,000 and dahil 10 pesos yung shares, nakabili ka ng 100 shares. So kumbaga dinivide mo lang. So every month tumataas yung price of shares, syempre pababa din yung nabibili nating shares kasi pamahal na yung price of shares natin. So imagine, i-accumulate natin to lahat. So ang na total shares natin na garner is 422.81. And para makuha natin yung gains natin, so i-multiply lang natin yan sa last share price which is 20 pesos. So ang total value ng pera natin ngayon is 8,456.20. So imagine, ilang libo lang yung hinulog natin. Diba 6,000? So ang tinubo ng pera natin for the past or after 6 months is 2,456 pesos. Ganda. Advantages pa din, di ba? So napakaganda talaga na kung mag-i-invest ka, dapat maganda din na yung ginagawa mo siya monthly. So how about scenario number 2? So, scenario number 2 naman is bumagsak yung price of shares pero lumaki yung nabili mong shares kasi nagmura yung price of share niya. And naka-recover din siya immediately. Pagdating ng 6th month niya is naka-recover siya, bumalik siya sa 10 pesos. So that's why naging 100 shares siya. So i-accumulate natin siya lahat. So all in all is naka-garner ka ng 852.50 shares. So multiply lang natin yan sa 10 pesos. Ang tinubo ng pera natin, ang total current value niya is 8,525. Imagine, di ba? 6,000 lang yung hinulog mo pero tumubo siya ng almost 2,000 pesos. 2,500. Di ba? Napakalaki ng advantage kapag nag-iipon ka talaga ng consistent every month. So how about sa scenario number 3? So itong scenario number 3, di ba? Grabe yung binagsak niya and slowly yung recovery niya. So makikita mo, mas malaki and mas marami yung nabibili mong shares kasi mura yung presyo niya. So total shares na nakuha natin dito sa scenario number 3 is 2,550. So ang last share price natin is 5 pesos. So akala ninyo maliit, no? Pero ang total value niya is 12,750. Imagine, sa 6 months na naguhulog ka lang ng 1,000, ang tinubo ng pera mo is almost 6,700 pesos. O, di ba? Ang ganda na kapag alam mo kung paano ang tamang pag-iipon at tamang pag-invest. So imagine kung ito yung nasimulan mo dito sa mga panahon na to, especially nung Marcos People Power, bagsak ang merkado ng dati sa Aquino, Kupditat. And yung special, yung nangyayari na nakaraan, yung recession na tinatawag, yung global financial crisis way back 2018, kung nag-start ka dyan sa mga taon na yan, malamang sa malamang, mayaman ka ng yun. So, move on tayo, no? Kung hindi ka pa nakapag-start, move on tayo. So, ang pinaka-goal lang talaga dyan, i-establish natin yung buy and hold strategy. Yung peso cost averaging na tinakil ko kanina, yan yung peso cost averaging. So, think long term. Kasi nga, yan talaga yung pinaka-mas mafe-feel mo yung growth ng pera. So, ano naman yung mutual fund? So, pwede mo kasing gamitin itong buy and hold strategy gamit ang mutual fund. So, mutual fund, yan yung pera natin na iniipon, especially ako. Meron akong 500 pesos. And kayo, meron kayong tagbe-20.
iipunin yan sa fund house. Ano? So makikita nyo may fund house dito. And si fund house, meron na siyang fund manager na siyang may alam and sinusunod niya yung batas na kung saan niya dapat i-diversify yung pera natin na nakalista dapat sa Philippine Stock Exchange. So papakita ko sa inyo yung top 10 na top 10 holdings na kung saan yung pera natin is naka-diversify. And syempre, naka-generate po yan, nag-generate po yan ng income and pinapass back yan sa akin. Now, sir, ano ba, saan ba yung mga nakalista sa Philippine Stock Exchange? So let's say for example na lang, di ba? Jollibee. Di ba yan yung mga company na hindi nagsasarado? Ayala Land. O ang ABS-CBN ba, nagsarado ba? Hindi, di ba? Actually, mas lalo pa silang kumita because meron silang YouTube channel. Di ba? Meron na silang A to Z. Tapos, meron pa sila na meron pa silang YouTube channel na mas kumikita pa kesa noong pa-franchise sila. So, diba? Dito sa mga company na to, ang daming mga dinadiversify yung pera natin. So that's why, makikita talaga natin na napaka-safe mag-invest sa mutual fund. And also, no, kung hindi ka pa din nakakapagsimula because of ang dami mo pang doubt sa sarili mo, paano na lang ang SSS way back 2018 na nag-invest ng 3 billion sa mutual funds sa PhilEquity. Kasi sana kung nakipagsabayan ka, di mayaman ka na. Pero syempre, moving forward tayo and this will be the best time para mag-guide ka namin kung paano mag-invest ng tama dito sa ING. So ano bang kagandahan ng pag-i-invest sa mutual fund? So unang-una sa lahat, professional ang nagmamanage niya. So hindi lang basta-basta, no? Sabi ko nga kanina, yung pera natin, dinadiversify yan sa mga blue chip companies na mga hindi nagsasaradong company. So that's why napakapanatag ko kahit busy ako sa work ko. Kaya nga, kahit nga marami akong ginagawa ngayon sa field, yung yan, nagka-campaign ako, still nakakapag-ipon ako nang hindi ako namumroblema kasi palagi silang may update sa atin. Yan ang advantages kapag ING member ka. And syempre, potential higher return. So nakikita po natin, di ba? Nakita po natin mismo sa mga scenarios yung ganong potential ng higher, yung balik ng pera natin. And syempre, low capital requirement. Hindi mo kailangan dito, sir, ma'am, ng malaking capital para makapag-invest ka. Actually, may papakita ko sa inyo bakit hindi mo kailangan ng malaking capital dito sa pag-i-invest sa mutual fund. And instant diversification. So, mapapansin po natin, guys, no, na yung pera natin, hindi lang yan nakafocus sa isang investment vehicle. Kasi nga, what if magsarado nga? O at least, meron pang backup. So, sabi nga sa investment, in terms of investment, do not put your eggs in one basket. Kasi kapag nahulog yan, basag yan lahat. So, ilagay mo tag-iisa. Diversify mo. Diba? And safety and transparency. Kasi nga, may portal tayo na mamonitor natin yung perang hinuhulog natin. And safe. Ayan. And also, as I mentioned before, tax exempted po tayo dun sa mutual fund. And ito ang good news. So, once na naging member ka dito sa ING, automatic ka nang merong mutual fund investor ka na, di ba? Meron ka ng initial investment na 1,000 pesos sa strategic growth fund and pwede ka nang gumawa ng sub-account and pwede ka nang mag-add as low as 20 pesos. So imagine, kahit 50, kahit 60, 80, 90, 100, minimum of 20 pesos, pwede ka makapag-ipon. Kaya mo bang mag-ipon ng 20 pesos? Hindi kagaya sa bangko, kailangan may maintaining balance ka na libo-libo. Di ba? Kapag hindi mo na-hit yun, kinakaltasan ka nang hindi ka nag-aalam. O, di ba? So, ano pa kaganda dito sa ING is ito pa, zero load, 0% entry fee and management fee. So, ibig sabihin po niyan, hindi kinakaltasan ng investment mo or investment company yung perang hinuhulog mo. So, imagine, kung naglagay ka ng pera for 1,000 pesos, 1,000 yan na mabibiling shares. Hindi kagaya ng mga bangko or mga traditional na mga investment company na kinakaltasan kasi binabayaran mo pa yung ahente dyan. And ang kagandahan dito sa ING is meron tayong mga libreng investment seminars na kung saan hindi ka lang basta-basta
nag-i-invest, kundi guided ka ng knowledge dito sa ING. And now, ito na po yung top 10 holdings natin kung saan din na-diversify yung pera natin. So imagine, SM Investment Corporation, di ba kilalang company? Ayala Land, di ba? Jollibee Food Corporation, di ba? Hindi lang sa Jollibee. So, di ba, maraming partner company ang Jollibee Food Corporation. May mga Inasal, Chowking, di ba? Yan yung mga corporation nila. Metro Pacific, sa ano yan? Sa Metrobank, di ba? So, masabi mo talaga na napaka-safe na mag-invest dito sa mutual fund kasi nga dito nila nilalagay yung pera mo. Nina-diversify yung pera mo. And if in case na gusto mo din talagang itry ang trading, meron din po tayong online platform sa trading by MyTrade. So, libre din yung ating mga investment guidance, analysis, and updates. So, meron pa tayo dyan Utrade, di ba? So, sa lahat ng mga gustong magsimula in a small capital, so pwede din ang Utrade. Pwede mo din siyang i-take into consideration. Yan yung mga partner companies natin in terms of trading investment. So, ang kagandahan kasi dito sa ING guys, malalaman mo talaga na binabypass mo na yung middleman. Na kung saan kapag member ka ng ING, may access ka na or direct access ka na sa mga financial companies and ikaw pa yung makaka-enjoy ng discount sa mga financial products na binibili mo. Na instead na sila yung mangungumisyon sa'yo. And ang kagandahan yan, ikaw mismo nagiging money manager ka ng sarili mong investments. Ikaw yung may monitor, nakikita mo lahat ng mga hinuhulog mo at yung mga investments mo. So usually kapag traditional industry talaga, kung papasok ka sa investment, mutual fund, healthcare, tsaka insurance, dadaan ka pa sa ahente or sa bangko. Wherein, sila yung nangungumisyon instead na ikaw yung nagkakaroon ng discount. Diba? Ang laking advantage kapag member ka sa ING kasi nga, nag-member ka dito sa ING pero one-stop shop na ang access mo. Marami ka ng mga partner company na pwede mong mapagkukunan ng inyong mga investment base sa kung ano yung kailangan mo talaga. Kailangan mo ng healthcare? May Kaiser ka na dyan. Di ba? May investment ka. Dito yung Ramper Financials, PhilAm Asset, Sun Life Asset Management, MyTrade, Phil Equity Management, andito na lahat. Di ba? Paganda, no? So that's why, ang kagandahan dito is mag-join ka sa ING. So ito yung new world of possibilities. Kasi imagine, sa isang membership mo lang, ang dami mo nang madi-discount. Napakalaking advantage kapag alam mo and member ka ng ING. So ako personally, for the past 4 years na naging member ako dito sa ING, ang dami kong natutunan and at the same time, ang dami ko ding maraming nabago sa akin in terms of pananaw ko pagdating sa pera. So that's why kung nag-work siya sa akin 4 years ago, I know for sure na mag-work din yan sa akin. So become a lifetime member and talk to the person who invited you. So for Philippine coded, sa mga nasa Pilipinas lang, 6,000 lang po yung membership natin. And meron na din po tayo dyan promo na 100,000 na personal accident insurance. So paano naman po sa mga OFW nating mga kababayan dyan? So shout out, no? So sa international code, no, $185 or 11,000 pesos sa mga nasa OFW natin. So ang kagandahan niyan, mas malaki po yung personal accident insurance po natin dyan na 600,000. So kahit nasa ibang bansa po tayo or nasa Pilipinas po tayo, covered po tayo ng insurance na yun. So mas malaki. So if ever na nandiyan ka sa ibang bansa, better na I highly suggest na kunin po natin yung ating international membership kasi mas malaki po yung benefits natin. By the way, ito po yung itsura ng ating preferred ID. So may ID ka na patunay na member ka ng ING. Di ba? And ito po yung sample ng ating portal. So makikita po natin lahat ng ating mga benefits dito. So if ever na gusto mo pang matutunan yung iba pang mga benefits natin apart dun sa investment, pwede po kayong mag-attend sa ating mga membership orientation. Pwede po kayong magpag-guide sa akin para makapag-attend din po kayo doon.
So, sino po yung mga members natin sa IMG? So, may mga uniform personnel tayo, mga police, mga AFP, mga army, Coast Guard, mga Navy, and lahat ng mga uniform personnel kasi most of them suki ng mga loans. So, yun yung isang nakakalungkot na part na kahit ang laki ng income nila, pero still halos na pa din ng utang. Sa mga teachers natin. So, if ever na may mga kilala kayong mga teachers, turuan din natin silang maging financially educated. Kasi, who knows, no? Baka mas kailangan pa nila to kaysa sa atin. So, bigyan din natin ng chance din na matutunan nila kung paano nga ba ang tamang pag-save at pag-invest ng pera. And also sa ating mga kababayang OFW. So, makikita po natin dito, tinuturuan din natin ang ating mga kapwa kababayan na magkaroon din sila ng pagkakataon na matuto kung paano ang tamang pag-save at pag-i-invest ng pera. Kasi especially tayo mismo, di ba? Alam natin na panay lang tayong padala ng padala. Halos resibo lang yung naiipon natin. So why not na this time, allow natin yung sarili natin na makapag-ipon para umuwi man tayo sa Pilipinas, secured na ang ating retirement plan, retirement fund, no? So for my last slide, so sabi mga po ni Bill Gates, one of the co-founders of Microsoft, if you are born poor, it's not your mistake. Hindi natin kasalanan na pinanganak tayong mahirap, but if we die poor, it's our mistake. So kasalanan na natin yan kasi kapagbayaan na natin. We've given a chance, so much chance, opportunity, countless opportunity na binigay sa atin ni Lord na makapag-start. Pero dahil nga sobrang kumpiyansa natin sa pera, nasasayang ang ating pinagpaguran. So, allow yourself to take this chance and take this opportunity na maging part ng ating community dito sa IMG. So once again, thank you so much sa lahat ng mga nakinig. So ito po yung ating contact details and pwede po ninyo kung i-add sa Facebook if ever na may mga questions kayo, clarifications, or gusto po ninyo magpa-assist sa susunod na mga seminars po natin, pwede po kayo and sobrang welcome po kayo. And don't forget na ibigay po ninyo yung inyong mga email address tsaka yung contact number para yung lahat ng mga nakikinig ng video na to and yung nag-attend sa ating mga orientation, mabibigyan po natin sila ng libreng 20,000 personal accident insurance. So, yan po is regalo po namin yun sa inyo bilang nakinig po kayo sa ating orientation. Ayun, so once again, thank you so much sa lahat ng mga nakinig. So, we do appreciate and looking forward na makasama po namin kayo dito sa IMG community. So once again, ako nga po pala si Hob Angelo Roliano. Babati ng magandang umaga. Maraming salamat po.